So today we are going to discuss Tolman's purposive behaviorism. So sabi dito, purposive learning encapsulates Edward Tolman theory. He insisted that all behavior is directed because of a purpose. So dito ay sinasabi lamang ni Tolmans na lahat ng behavior or kinikilos ng isang organism or ng isang tao ay dahil sa purpose or sa goal nito. Sabi dito, all behaviors are focused on achieving some goals by cognition. So sabi pa dito na yung lahat ng behaviors ay nakapokus siya sa pag-achieve o pagkamit ng isang goals or yung kailangan nating makamit. And then unintervening variables. For Tolman, a behavior is never merely the result of mindless desired connections. He further believed that mental processes are to be identified in terms of the behaviors to which they lead. In other words, his intervening variables are tied to observable behavior. So sa ni Tolman, gusto niya na makita or maobserbahan yung ano nga ba yung magiging epekto kapag gagawa tayo. At dahil dun nga na gusto ni Tolman na maobserbahan yung isang organism kung ano nga ba yung magiging kahihinatnan nito, nag-experiment siya. Sabi doon, in his experiment, two group of rats were put in a mazes for 17 days. The first group of rats was fed or rewarded, yung parang nabibigyan ng reward yung isang group ng rats every time they found their way out. So sa tuwing na-reach nila yung point na labasan dun sa maze, is binibigyan ni Tolman ng reward na kung saan, well, dun sa kabila naman, yung pangalawang group is hindi niya binibigyan ng reward. Kaya sabi dito, food from days to 1 to 10 even if they have seen the end point. So yun nga, so 1 to 10 days na ganun ang ginawa ni Tolman, na binibigyan niya nga ng reward yung isang group ng mga rats, ay sinabi niya dito, have seen the end, kahit na nakikita nila yung end point. Thus later, it was observed that in the first 10 days, the rats developed to cognitive map. So yung rat po is nakadevelop na po siya ng cognitive map, na alam niya na yung way, alam niya na yung daan kung saan siya pupunta, ganun. So first, explain ko muna sa inyo kung ano yung cognitive map. Yung cognitive map po kasi, ito yung parang ito yung mentality natin or yung thinking. So for example, pikit natin yung mga mata natin, tapos isipin mo sa sarili mo, kung kunwari nasa front door ka, paano ka makakapunta dun sa kwarto mo, di ba? Kahit na hindi mo nakikita, wala ka ng vision, is ma-identify mo pa rin kung saan yung kwarto mo, kasi mayroon kang tinatawag na cognitive map na tinatawag, na na-develop mo nga dahil na rin pabalik-balik ka sa kwarto mo, na naka-open yung eyes mo, ganon. So other example pa dyan is yung dito sa aso tsaka ikaw. So yung aso, tinuturuan mo siya na sit, sabi mo, sit, sabi mo, pa-open mo ng pa-open, hindi ka niya pinapansin, parang hindi niya natututunan yung isang bagay, kahit sabi mo sit, ganun ka, walang nangyayari hanggang sa mawalan ka na ng pag-asa. Din isang araw, kumakain ka, tapos binigyan mo siya ng pagkain, or may natira kang pagkain, tapos binigay mo sa kanya, then parang nilagay mo sa baba, nakita mo na nag-sit siya. So doon napansin mo na kapag ginaganon pala yung ginagawa, or may food pala na na binibigay, or the reward, mas nagagawa nung isang
organism yung isang bagay na pinapagawa mo sa kanya kahit na hindi mo na ituro sa kanya yon. Hindi mo ituro na sit sabi mo, hindi nila hindi nila maintindihan. Pero when it comes to lagi mong ginagawa sa kanya yun, ang inulit-ulit mo ganun na ibigyan ng reward, katulad nga dun sa mga taga na first group, is mas ang bilis na nilang puntahan yun kahit na nung una nahihirapan sila, pero nung mabilis nilang pinupuntahan kasi nga meron na silang reward or merong kapalit yung gagawin nilang action, may goal sila. So goal nilang ma-reach yung point kasi dun sa point na yon ng maze is meron silang makukuha ang reward o yung pagkain. So dito yung nasa na tayo class. So ayan, so nabanggit ko naman na yung cognitive map. From day 11 onward, they were motivated to perform and look for the endpoint faster than the first group to find food because they were hungry. So yun, sa first group is doon na sila mas mabilis na nilang hanap yung endpoint kasi nga gutom sila mayroon silang goal. Ang goal nila makakain. While dun sa isang group naman ng rats na hindi niya binigyan ng trait, niya binigyan ng pagkain, di ba? Sabi dito, to include the behavior because purpose or a goal. Yan, it was also lead to the birth of latent learning. So before we proceed sa latent learning, dun muna tayo sa sa taga na is pangalawang group. Dun is hindi niya binigyan ng reward, wala siyang reward. So ngayon hindi magawa na marating na yung endpoint, ay although nararating nila yung endpoint, they don't have a motivate na gawin yun, parang wala lang, narating lang nila yun. So hindi nila yun magagawa ng mas mabilis. Kaya ganun yung kaibahan. Then punta naman tayo dito sa latent learning, a form of learning that occurs without any visible reinforcement of the behavior or association that are learned. In addition, latent learning occurs every time an organism a reason to perform or show it. For example, a 4-year-old boy observed his father in using the TV remote control when he would be left alone and had the opportunity to turn on the TV using the remote control. He could easily demonstrate the learning. So yung isang 4-year-old na kid daw dito is, although inobserbahan niya lang yung kanyang papa na nanonood ng TV, is mayroon nang nabubuo sa kanya na parang mind na kung saan kapag na-obserbahan niya kung paano ginagamit nung father niya yung remote and then namamatay yung TV or na-on yung TV, nagkaroon na siya ng idea na kapag ganun pala ang ginawa is ma-on niya yung TV, makuha niya, malalaman niya. So parang ang lang dito, yung latent learning, ang isipin na lang natin dito, siya yung kaalaman natin na ginagamit natin kung kinakailangan. So for example, sa school, isang teacher tapos yung estudyante mo nagkaroon sila ng aksidente, nagkaroon ng aksidente sa school, then yung ibang estudyante mo is hindi nila yung gagawin nila. Then may isa kang estudyante na nakita mo, naobserbahan mo na siya yung lumapit at gumawa siya ng first aid kit method na kung saan syempre nagulat ka na alam niya pala yun, meron pala siyang tinatago. So which is yun yung latent learning, na kung saan yung parang stock knowledge natin na although hindi natin siya inaral, na-obserbahan naman natin, kaya mapupunta yon sa long-term memory na tinatawag, na kung saan kapag needed or necessary we need to use, kinagamit po natin yun. Like for example ulit sa kunwari yung isang bata ay hinatid siya ng parent or yung father niya na lang, sabihin natin hatid siya sa school lang paulit-ulit, then may isang araw na hindi siya maihatid ng kanyang tatay. So although nasanay yung bata na hinahatid siya ng paulit-ulit, nung dumating yung araw na hindi niya kasama yung kanyang father,
alam niya nang pumunta dun sa school niya kasi nga naobserbahan niya yung daan, yung ruta. So parang ganun po yung yun po yung latent learning na tinatawag. Tapos dito, another distinct features of the purpose behaviorism is the coining of the term cognitive map. According to Tolman, is a mental illustration of the layout of the environment. Is believed that everything is our cognitive map influence our interaction with the environment, hence making our cognitive map more detailed and comprehensive, help facilitating our learners. So yun nga, kung gumagamit tayo ng cognitive map, is mas madali nating mapacilitate yung ating mga learners, mabigyan sila ng comprehensive. Kaya nga nang sinabi ko sa kanina dito sa ating discussion, yung cognitive map po ay yung pag-illustrate natin ng isang bagay na kung saan nagkakaroon tayo ng idea, nag-illustrate tayo ng layout ng isang bagay na kung saan malalaman natin, matutukoy natin, ganito pala yun, ito pala yun, sabihin natin ganoon. Na layout din natin yung environment, ganyan. So, yung cognitive map is na siya, naka-influence talaga siya sa ating pang-araw-araw, making our cognitive map more detailed and comprehensive, helps facilitate our learning. So kung gagamitin natin sa pagtuturo, kailangan natin itong gawing comprehensive, gawin natin detalyado talaga, saan daily. Kailangan din po natin kasi yun, nang sa ganun mas makapag-isip tayo ng mas malalim or mga iba't ibang way of teaching, mas madali nating malalaman. Kasi diba, kahit nakapikit tayo, alam na natin yung dapat nating gawin. So David, dito meron pa Tolman's other silent principles. So the first one, behavior is always purposive. So sabi dito, bakit nga ba tinawag na behavior always purposive? Ba't sinabing ganon, Tolman's by this he meant that all behaviors is ignited accomplish as a specific goal, and is for sense demonstration of learning is the outcome of possessing a purpose to show it. So yun nga, bakit behaviors is always purposive? Yung behavior kasi natin is nag-ignite siya para ma-accomplish yung isang specific goals. So meron tayong goals na tinatawag when doing our behavior. Nasa behavior din natin kung ano nga ba yung goal na kailangan nating gawin. Katulad na lang yung sa rats na in-example, di ba? Yung mga rats na sa first group na kung saan hinahanap nila yung kanilang pagkain kasi sila ay gutom. Yung goal nila, mahanap yung pagkain para mabusog sila. So this is the purpose. Bakit sila pupunta doon sa endpoint? Kasi may pagkain. So next, ano yung next natin? Diba yun? Ito yung next natin. Number 2, behavior is cognitive. Sabi dito, ba't nga ba behavior is cognitive? The expectation that underlie and guide behavior are cognitions. This means that organisms is mindful of the connections between specific action and certain outcomes, or the cognitive map. Such mental map is developed by expanding the experience coupled with the stimulus and reward. Notable, Tolman considered a cognition as an abstraction of a theoretical invention. He believed that cognition should only be inferred from behavior, not through introspections. So yun, dito ay nagkakaroon tayo ng guide sa behavior natin, ng ating pag-iisip, such as mental. Sabi dito, nadidevelop yung yung expanding ng ating experience, kasi doon tayo nakakuha ng experience through behavior. Tapos pag yung behavior natin may goal, mayroong tayong na-experience, katulad doon sa rat din ulit, na-experience nila na kapag pumupunta pala nila dun sa sa
finish point is nakakakuha sila ng pagkain. So na-express nila yun ng paulit-ulit. Merong stimulus, stimuli, which is yun yung action na ginagawa nila, yung hanapin nila, pero doon nalaman na nila kung saan na yung daan. Stimuli yun, yung hinahanap nila yung endpoint para magkaroon sila ng reward. And sabi dito, theoretical invention. He believe, naniwala siya ng cognition should only be inferred from behavior, na nakuha sa behavior yung cognitions ng tao, kasi nga napuput sa kanilang isipan not through introspections, hindi lang sa kung saan, kung ano lang yung nakikita nila, di ba? So sabi naman sa last, reinforcements establish and confirm expectancies. Tolman also underscored the role of reinforcement in learning. As previously stated, learning according to Tolman deals with connections between stimuli and expectancies or perceptions. Representation needs another intervening variable because expectancies develop in stimulations in which reinforcement is possible. The role of reinforcement is primarily one of confirming expectancies, that more often an expectancy is established, the more likely it is that the stimulus sign associated with it will become linked with the relevant significant expectancy. So reinforcement establish and confirm expectancies. Dito ay pag reinforcement kasi, like parang napipilitan lang gawin, or pinipilit natin yung isang bagay na gawin nito. Wala, yung aso, gawin mo, sit ka nang mag-sit without a reward, hindi matututo, no? Kahit na yung ano naman, mag-aral ka nang mag-aral, sa tao naman sa school, aral ka nang mag-aral, wala kang goals, wala kang motivation, hindi ka pa rin makapag-aral, no? Kailangan may reinforcement at meron ka ring perception dun sa goal mo. Kailangan may goal ka rin, meron kang expectancies, and expectancy establish the likely in that the stimulus associated with it will become linked with the relevant significant expectancy. So ayun, yan lamang po.